Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganun din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Chapter 14. Nanayo ang balahibo niya nang marinig ang boses ni Valentin sa kabilang linya. Pagtingin niya sa screen ay unknown number ito. Hindi na siya magtataka kung paano nito nakuha ang kanyang numero. Mr. Montoya, I am Miss Stephen, ang kapatid ni Ate Divina. Hindi. Alam kong ikaw si Divina. Napatayo si Divina mula sa higaan dahil doon. Paano naisip ni Valentin na ako si Divina? Hindi kaya buking na ako sa isip ni Divina. Divina, I miss you so much. Sir, umuwi na ho kayo. No, don't touch me. Napatakip na lamang si Divina sa kanyang noo sa narinig. Mukhang nanggugulo na ang lalaki dahil sa pagkalasing nito. Hello po. Pakisundo naman po dito si Sir. Okay, walang nagawa si Divina, kundi ang puntahan ang lalaki. Gusto niya sanang kila Travis at Vincent na lamang iyon ipagawa, ngunit wala siyang numero ng mga ito. Naisip niya na gawin yon sa oras na makuha niya ang cellphone ng lalaki. Sasama ko. Napapitlag siya nang biglang magsalita si Jadon sa kanyang likuran. Alam mo, para kang multo. Tama, sumama ka. Sumama ka sa akin, baka kung ano pang gawin sa akin ng lalaking yon. Hindi na siya tumutol. Ayaw niyang mapalapit kay Valentin dahil ayaw niya ang kabang nararamdaman sa tuwing magkalapit sila ng lalaki. Hindi niya naman ito nararamdaman noong nabuntis siya nito. Pero bakit ngayon nararamdaman na niya? Ayaw niya ng pakiramdam na yon. Kaya hanggat maaari ay lalayo siya dito. Si Jadon ang nagmaneho at pagrating nila sa bar na kinalalagyan ng lalaki ay agad niya itong tinapik sa pisngi. Mr. Montoya, dumilat ang isang mata nito at napangiti nang makita siya. Divina, hindi ako si Divina. Nasaan ang phone mo? Nag-aalalang nakatingin si Jadon kay Divina na kinakalikot ang cellphone ni Valentin. Ito lamang ang bukod tanging nakakilala sa kanya, kung kaya hindi niya maiwasan na mamangha kay Valentin. Hindi naman niya ito lubusang kilala, pero alam niyang nasa dugo nito ang pagiging masikreto. Hindi alam ni Jadon na dala lang ba ng kalasingan kaya iyon nabanggit ng lalaki o dahil nakilala niya talaga ang babae. Based naman sa kwento ng kanyang pamangkin, ay handa siya nitong panagutan noon. Sadyang nabilog lang ni Christine ang ulo ng lalaki. Hello? Hello? Bakit nasa iyo ang cellphone ng asawa ko? Sino ka? Napangiwi si Divina nang marinig ang sigaw ni Christine. Tatawagan na sana niya si Vincent o Travis, ngunit nagring naman ito kaya sinagot niya. Lalo na at Christine ang nakaregister na pangalan. Gusto niya sanang inisin kahit man lang sandali ang babae. Nandito sa barang asawa mo, Mrs. Montoya. Isesend ko sa iyo ang address at puntahan mo siya. Para naman makauwi na. Lasing na lasing eh. Sandali. Hindi pinatapos ang sasabihin at binabaan ito. Niting tagumpay siya habang sinesend ang address. Sigurado siyang nag-overthink na ang babae sa dahilan kung bakit siya kasama ng asawa. Matapos yon, ay hinabili na niya sa bartender ang lalaki dahil darating ang asawa nito. Si Christine, tanong ni Jadon habang kasasakay lang nila ng sasakyan. Hayaan mo siyang mamatay sa kaiisip. Let's go! Mrs. Stephen, pinapatawag ka ni Valentin. Walang alinlangan na nagpaalam si Divina sa kanyang grupo
nang kumatok doon si Hardon. Pagpasok niya sa loob ng opisina ni Valentin, ay saktong papalabas si Sophia at nagkatitigan sila. Kita niya ang namumulang mata nito, tanda ng pag-iyak. Mabilis na naglakad ang babae palabas at talagang binunggu pa ang balikat niya. Nahuhulaan na niya kung bakit ito umiiyak. "Leave us alone, Hardon," Flay na sabi ng lalaki habang hindi tumitingin sa kanila. Sungit. "Good luck, Mrs. Stephen." Kanina pa mainit ang ulo niyan sa di malamang dahilan. Naisip ni Divina na baka dahil nag-away silang mag-asawa. Alam niyang hindi pa lalampasin ng babae ang pagsagot niya sa telepono nito. "I want you to take lead of the boat project. Bakit mo hinayaan na si Miss Baltasar ang humawak?" Napapitlag siya sandali sa pagsigaw nito dahil talagang nakakagulat ang pagsigaw nito. Ngunit tumingin lang siya ng diretso sa lalaki. "She want it. She got it. Simple as that, Mr. Montoya. Ayokong nagmamarunong sa grupo ko. E di binigay ko ang gusto niya." Iniwas ng lalaki ang tingin sa kanya at pinalapit siya dito. Nag-alangan pa siya sa una pero siguro naman ay hindi siya nito gagawa ng masama dahil trabaho ang pinag-uusapan nila. Ayun na naman ang puso niya. At kay bilis ng tibok sa di malamang dahilan. Nakita niya ang kanyang drop na ginawa at mayroong itinuturo doon kaya nakahinga siya ng maluwag. "Can you explain me this? Sinasabi ko na nga ba may kabit ka." Pareho silang napahinto dahil doon at sa bilis ng pangyayari ay hawak ni Christine ang buhok ni Divina at kinakaladkad na ito palabas ng opisina ni Valentin. "Napakalandi mo! Manang-mana ka sa ate mo!" Nandilim ang paningin ni Divina dahil sa narinig kung kaya baliwala sa kanya ang mga matang nakatingin sa kanila at hinawakan niya ang kamay na nasa buhok at pinilipit yon. "Never insult my sister in front of me," sabi niya habang si Christine ay nagsisisigaw na dahil sa sakit. "Enough!" Sumigaw si Valentin upang pigilan sila ngunit hindi nagpatalo ang asawa nito at sinampal si Divina na ikinabitaw nito sa kamay ng babae. "Ang kapal ng mukha mong kabit ka. Talagang nagawa mo pa akong labanan sa kabila ng ginawa mong pang-aahas sa asawa ko. Hindi lang yan ang dapat sa'yo." Dapat ay muling sasampalin ni Christine si Divina na handa naman itong saluhin at ibalik kay Christine. Ngunit mayroong pumigil dito. "What are you doing to my employee?" Napairap si Divina nang makilala ang boses na yon, si Jadon. "At ano naman ang ginagawa ng isang to dito?" Piping sabi niya sa kanyang isipan. "Christine, anong iskandalo na naman ang ginagawa mo dito? Opisina ng asawa mo? Hindi ka ba nahihiya sa mga nakakita sa inyo?" Mahina ngunit may diing sabi ng ama nito sa kanya. Nagsimulang umiyak si Christine at nagsumbong sa ama. "Daddy, nilalandi niya ang asawa ko. Naabutan ko silang..." "We are talking about her drop. Hindi kasi muna nagtatanong bago ka gumawa ng kilos mo." Natigilan ng babae sa sinabi ni Valentin, lalo na nang biglang naglakad ito papasok sa loob ng opisina. "Your daughter is embarrassing my son for accusing him a cheater. Ayusin mong anak mo, Christopher. Ayoko ng gulo sa pamilyang ito." Galit na diing sabi ni Mr. Montoya sa daddy ni Christine na dumaan ito sa mag-ama. Humarap si Mr. Montoya kay Jadon at Divina habang nakangiti. "Sorry sa nagawa ng asawa ng aking anak, Mrs. Stephen. And Mr. Cullen, kung maaari ay sa loob na tayo mag-usap." Tumango lamang ang dalawa sa sinabi ng matanda. Huling sulyap ni Divina kay Christine at kanyang ama ay pinapagalitan nito ang anak. Napangisi siya dahil doon at sumunod na lamang sa loob ng opisina.
Nalaman niya na sinabi pala ni Jadon na kasama siya nito noong umuwi sa Pilipinas. Nilinaw niya na hindi niya boyfriend si Jadon at sinabi na lamang na personal matter kung kaya hindi na nagtanong pa ang daddy ni Valentin. Pinaliwanag na lamang nila na masama ang pakiramdam ni Jadon kung kaya hindi nakasama sa kasal ng mga ito. Mrs. Stephen, may gustong sabihin sa iyo ang aking anak. Nabaling atensyon nila nang pumasok ang mag-amang Christopher at Christine. Sorry Mrs. Stephen and Mr. Cullen. Masyado ako naging mapangahas ngunit nagiging maingat lang ako. Ayoko masira ang kasal namin ni Valentin. Napangisi si Divina sa kanyang isipan. Mukhang may naiisip na siyang paraan kung paano niya gagantihan ang kapatid. Honestly, hindi ko tinotolerate ang ganyang gawain, Mrs. Montoya. Lalo na at kay Adeline mo ginawa yon. Pero dahil alam kong kaya ka naman niya pinagbigyan, sa susunod na maulit ito ay hindi ko na alam ang maaari niyang gawin sa'yo. Gustong kotongan ni Divina si Jadon sa sinabi nito. Pinagmukha na naman siya nitong Amazona kung ano pa sa mga ito. Kung hindi kayo mag-on at mukhang hindi basta mag-amo lang ang relasyon nyo, ay ano? You seem close to each other, Mr. Cullen. Napangiti si Jadon kay Divina dahil sa biglang tanong ni Valentin. Alam na ni Divina kung ano ang pumapasok sa isip ng kanyang tiyo at gusto niyang mainis dahil doon. Mabuti na lamang at nagsalita ang ama ni Valentin. Huwag niyong pansinin ang tanong ng anak ko. Alanganing ngiti nito habang si Christine ay lalong naiinis dahil mukhang interesado ang kanyang asawa dito. Sandali ho, natigil ang kanilang pag-uusap nang bumukas ang pinto ng opisina at pumasok doon ang 3 pulis na pilit na pinipigilan ng sekretary ni Valentin. Napatayo sila dahil sa gulat at ang sumunod na sinabi nito ang kanilang mas ikinagulat. Mr. Christopher Valderrama, arestado ka sa pagkitil sa buhay ni Mr. Divino Stephen. 7 taon na ang nakakaraan. Nagulat si Valentin dahil sa narinig at napatayo. Kilala niya si Divino Stephen at iyon ang ama ni Divina. Agad siyang napalingon kay Adeline na alam niyang ama din nito. Kita niya ang gulat sa mukha nito at nakaalalay na si Jadon dito. What? Anong kaso? Hindi ko yun magagawa. Lumapit ang 2 pulis kay Christopher, ngunit pilit na lumalayo ang lalaki. May warrant of arrest po kami, sir. Huwag na po sana kayong pumalag. Binigay nila ang papel sa lalaki na agad naman itong kinuha at binasa na ikibinagsak ng balikat nito. Daddy, what is happening? Hindi ka pwedeng makulong, alalang sabi ni Christine. At bakit naman hindi pwede? Kailangan niyang pagsisihan ng ginawa niya sa anak ko. Biglang may pumasok sa loob si Mr. and Mrs. Stephen na ikinagulat ng daddy ni Valentin at maging ang mga ito. Kilala ang mga Stephen sa larangan ng negosyo kung kaya gano'n na lamang ang gulat nila, lalo na si Christine ay napalingon kay Adeline na umiiyak na ngayon. Paano mo to nagawa sa anak ko, Mr. Valderrama? Paano mo to nagawa sa anak ko, Mr. Valderrama? Galit na sabi ng ama ni Divino. Anak? Yes, anak. Ako ang ama ni Divino Stephen na nanilbihan sa iyo 7 taon na ang nakakaraan. Hindi lang siya ang naghirap sa kamay mo kundi ang mga apo ko din. Maging asawa niya. Ni-rape mo. Pagkasabi niyon, nang matanda ay mayroon pang isang papel na ibinigay ang pulis kay Christopher. Arestado ka rin sa pangre-rape kay Mrs. Adele Stephen. Mas lalong nabahala ang lalaki dahil doon. Agad siyang humarap sa daddy ni Valentin at umiling dito at paulit-ulit na sinasabing wala siyang kasalanan. Ikaw? Ngunit natigil lang
na magsalita si Divina. Tumutulo na ang luha nito nang lingunin nila ang babae. Ikaw ang pumatay kay Papa? Bigla itong sumugod kay Christopher at pinagahampas ito. Alam mo ba kung gaano kami naghirap dahil doon? Kung paano kami nalugmok at nawala na ng pag-asa? Kung paano kami tinaguyod ni ate na mag-isa? Nang dahil sa'yo, naghirap kami. Ikaw na sariling ama ni Ate Divina, ay pinahihirapan niyo kami. Pinigilan ni Jadon ang lolo niya at si Divina upang iwas sa gulo. Hindi naman makapagsalita si Christopher at maging si Christine dahil doon. Biglang dinuro ni Adeline si Christine na ikinalaki ng mata nito. Ikaw ang dahilan kung bakit nakulong si Papa at kung bakit na-rape ang ate ko. Isama mo pang ikaw ang bumaril sa sarili mong lolo. Kitang-kita ko, Christine. Kitang-kita ko ang lahat. Nangihina na napaupo si Valentin dahil sa narinig. Rape? Hindi makapaniwalang tanong nito sa kanyang isipan. At naalala ang mga panahong sinusundan pa niya si Divina. Hindi niya napigilan na mapaiyak dahil doon. Alam na niyang walang kasalanan ng ama ni Divina, ngunit hindi niya alam ang nangyari ng gabing yun. Kaya naman pala gano'n ang itsura ni Divina nang humingi ng tulong sa amin. Parang sinampal ng katotohanan si Valentin sa isiping yun. Sigurado sa mga oras na to, nagkakagulo na ang mga Valderrama. Nakangising sabi ni Lola habang nasa sala sila sa kanilang bahay. Matapos maaresto si Christopher Valderrama, ay umuwi ang mga ito sa bahay upang kumalma at makapag-usap. Kasama yon sa plano ni Divina ang sopresahin ang kanyang ama at sampahan ito ng kaso. Divina, paano kung mag-file sila para makapagpiyansa? Natigilan ang dalawang matanda dahil sa sinabing yun ni Jadon. Napatingin sila kay Divina. Nakaupo sa isang single sofa at nakadekwatro doon habang nag-iisip. Hindi na niya napansin ang pagtatanong ni Jadon dahil sa lalim ng kanyang iniisip. Naisip niya ang tungkol sa anak niyang si Arabel. Alam niya na si Christine din ang may kagagawa niyon, ngunit wala silang ebidensya. Ang tanging kailangan niya ay si Bethany. Divina. Napakurap at napatingin si Divina sa tumatawag sa kanya at nakita niya ang nag-aalalang mukha ng tiyuhin at ng kanyang lolo at lola. Ayos ka lang ba? Kanina ka pa namin tinatanong . Napaupo lang ito ng maayos sa tumango. Napabuntong hininga na lamang si Jadon at inulit ang tanong sa dalaga. Yung ba? Hayaan mo sila. Kung makakalusot sila, hahanap pa ako ng paraan para hindi sila makalusot. At isa pa, simula pa lang naman ito . Dudungisan ko muna ang pangalan nila hanggang sa hindi na sila makabangon. Kahit pa paulit-ulit silang makapagpiyansa. Natahimik ang mga ito sa sinabi ni Divina. May tiwala sila sa babae, ngunit si Jadon ay talagang nag-aalala para dito. Kilala niya si Divina at mayroon itong kahinaan, si Arabel. Nang mawala ang anak nitong si Arabel ay tuluyan na itong nawala sa sarili. Mabuti na lamang at naagapan nila. Ngayon na mayroon ng nakuhang lead si Divina at nagbabakas sakali na buhay ang anak, ay mas lalo siyang nag-aalala. Divina, sandali. Pigil na tawag niya dito. Nang papasok na sana ito sa loob ng kwarto. Huminto naman ang babae at hinihintay ang tiyuhin. Alam ko ang tumatakbo sa isip mo. Umaasa ka pa na buhay si Arabel. Nakita niya na natigilan ng babae sa kanyang sinabi, kaya tama nga siya. Jadon, walang masama. At isa pa, ramdam ko talaga na buhay ang anak ko.
Divina, nakakalimutan mo na ba ang hirap na pinagdaanan mo dahil sa pagkawala ng anak mo? Sa isang iglap, ay mayroong tumutulong luha sa mata ni Divina na siyang ikinatigil ni Jadon. Kapag dating talaga sa anak, ay nag-iiba ang mood ng babae. Biglang nawawala ang katapangan niya at pagiging bato ng kanyang puso. Hindi ko nakakalimutan, Jadon. Kaya nga hindi ako papayag na hindi magbayad si Christine sa ginawa niya. Ngayon, na may nakukuha akong ebidensya na buhay ang anak ko, hindi ako titigil. Pero Divina, stop. Pikit na pigil ni Divina sa lalaki. Pagdilat nito ay nagtagpo pa ang mata nila at kitang-kita ni Jadon ang sakit doon. Hindi mo kasi alam ang pakiramdam nang mawala ng isang anak, Jadon. Sinisisi ko ang sarili ko. Sinisisi ko ang sarili ko at naging anak ako sa labas. Na naisilang ko sa mundong ito ang anak ko at napabayaan. Hindi mo alam ang nararamdaman ko. Niyakap na mahigpit ni Jadon si Divina. Nang tuluyan na itong bumigay sa pag-iyak. Naawa siya dito. Naawa siya sa pamangkin niya. Kung maaari niya lang akuin ang sakit na nararamdaman nito ay gagawin niya. Sa nakalipas sa 7 taon ay nakita niya ang iba't ibang side ni Divina at ayaw niyang balikan ang ibang side na yon. Dahil sa pagkakataong ito ay gusto naman niyang sumaya ang babae. Nagising si Divina dahil sa lakas ng tunog ng kanyang cellphone. Nung una ay nagtaklob pa siya ng unan sa kanyang tenga upang hindi marinig ang tunog niyon. Napuyat siya kagabi dahil sa kaiiyak. Mabuti na lamang at nandun si Jadon upang damayan siya palagi na nasa tabi niya. All right, I answer it. Inis na sabi niya at kinuha ang cellphone na ilang beses na nagri-ring. At dito na po nagtatapos ang chapter 14 ng aking kwento. Muli po, maraming salamat po and God bless all.